Bago at matapos ang araw ng eleksyon noong May 2016, 6 na paaralan ang sinunog sa Llano del Sur, ang itinuturing na pinakamahirap na probinsya sa buong bansa. Kabilang ito sa mga kaso ng election-related violence o ERV sa lalawigan. Ang kalimitang naiipit sa karahasan ang mga sibilyan. Sana gusto ko may balik nila ang aming paaralan, may tayo nila muli. Matapos ang 3 taon, paparating na naman ang eleksyon, wala pa ring naitatayong bagong gusali. Kaya ang mga estudyante nagtitiis at nagdurusa pa rin. Ilang araw makaraan ng eleksyon 2016, may nagsunog sa lugar na ito. 3 classroom ang nasunog, hindi pa malaman kung sino yung salarin. Malaking epekto ito lalo na sa mga estudyante na kailangan magsiksikan sa mga natitira pang classroom. 3 taon na ang lumipas mula ng insidenteng yon. Hanggang ngayon, hindi pa rin nasasaayos itong nasunog na classroom na ito. Nakita raw mismo ng grade 5 student na si Norhani ang pagkasunog ng kanilang classroom. Nakita namin na may usok dito, tapos dinaanan namin, nakikita namin nasusunog. Pero nung dumating kami sa bahay, hindi nila kami pinapunta dito. Hanggang ngayon, wala pa rin natutukoy na suspect sa panununog. Napakasakit po sa akin kasi lalong-lalo na pag umuulan, hindi po komportable yung mga bata. Minsan yung ginawa namin dyan na partition, natutumba bigla sa kanila. Pag malakas yung ulan, kinikinaw ko sila. Dahil sunog ang 3 classroom, hinati na lang nila ang isang silid na hindi nasunog. Dito, nagkaklase ang grade 2 at grade 3 students. Pangkaraniwan na yung ganitong sitwasyon sa paaralan nito. Yung ingay sa kabilang classroom, dinig na dinig din dito sa kabila. At ganoon din naman, yung ingay dito, dinig din dito sa kabilang side. So ito yung hirap na dinadaanan ng mga estudyante, paano sila mag-concentrate sa tinuturo ng kanilang guro sa kabila nung napakaingay nung sitwasyon. Sana mabigyan talaga kami ng building para magkaroon yung mga bata ng conducive learning ba. Yung room namin, maganda yung ano namin kasi talagang minsan na didistract sila. Nagpagawa rin ang Department of Education o DepEd Llano del Sur Division Office ng Temporary Learning Shelters o TLS sa Daxla noong 2016. Sa TLS, nagkaklase sina Norhani. Maingay dahil yung bubong. Parang pumapalakpak po, sir. Kapag nagdi-discuss yung guro namin, tumitigil muna para ipastop muna yun para makapagtuloy na kami sa discussion. Matagal na rin nilang hiling na magkaroon ng bagong silid. Ang pangarap ko, policewoman po. Kung may isang lugar na naka-duty sila doon, pinoprotekta nila ang mga tao laban sa masasama. Nagtitiis din sa makeshift classroom ang grade 6 student na si Hamil Boleg. Kasama kasi ang kanilang silid sa 12 classroom na sinunog dito naman sa D1 Elementary School noong May 2016. Malungkot po ako kasi bakit nila sinunog ang paaralan namin. Sana gusto ko may balik nila ang aming paaralan, may tayo nila muli. Nasira po ang aming upuan, gusto ko po mapalitan ng matibay. Palagi ito nasusunog pag after election. Yun lang ang hindi namin maano kung bakit sinusunog. Supporter ba or sino? Hindi lang namin alam kung sino talaga. Ngayong araw, papasok sa paaralan ng 14 na taong gulang na si Abdul Rahman Hasim. Grade 5 si Abdul at kasama sa mga honor student ng kanilang klase. Nag-aral ako mabuti para sa pamilya ko.
Kasi minsan wala na kaming makain. Kahit mahirap ang buhay nila, desidido si Abdul na makatapos ng pag-aaral. Pagdating ni Abdul sa Ragayan Elementary School sa Lanao del Sur kung saan siya pumapasok, hindi sa isang konkretong silid, kundi sa isang temporary learning shelter siya dumiretso. Ang kanilang classroom kasi kasama sa 12 silid na sinunog noong May 2016, isang araw bago ang eleksyon. Hanggang ngayon, hindi pa rin natutukoy kung sino ang gumawa ng panununog. Nasasaktan kasi yung mga lahat ng gamit namin, pati yung mga records, lahat nandyan. Yung library namin, lahat ng libro. Manipis na plywood ang dingding ng makeshift classroom. Mainit rin daw habang nagkaklase at may mga pagkakataong nababasa sila tuwing umuulan. Kapag masyadong malakas ang ulan, pinapauwi ko na lang sila. Dahil kulang sila sa classroom, napipilitan silang gamitin ang ilang nasunog na silid-aralan. Inayos na lang daw nila ang ibang bahagi nito gamit ang sarili nilang pera para lang may magamit ang mga estudyante. Kami ang naglagay nito kasi yung kinuha doon ito sila. Ginawa ito, wala talaga ito lang. Nang masunog ito, pupunta kami sa lahat ng bahay dito, naghihingi kami ng tulong. Ang panununog sa 3 paaralan sa Lanao del Sur, kabilang sa 25 election-related violence na naitala sa buong ARMM noong 2016 election. Itinanong namin sa Ministry of Basic, Higher and Technical Education ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, dating DepEd ARMM, kung bakit nga ba hanggang ngayon, makalipas ang 3 taon, ay hindi pa rin nasisimulan ang mga bagong building na itatayo sa mga sinunog na eskwelahan. In 2015, nagkaroon ng MOA, yung DepEd Central Office at saka ng DPWH Central Office, na lahat ng infrastructure ng DepEd ang mag-implement ay yung DPWH. So yung funds ay sa mga, like for instance for soil testing, ay nandoon po sa DPWH. Ang soil testing ang unang hakbang para sa pagtatayo ng mga multi-story building. Dito malalaman kung gaano katibay ang kailangang pundasyon sa gagawing gusali. I was informed just today by DepEd Central Office, mayroon na pong SARO ang DBM for the soil testing nitong mga nasabing eskwela. I hope mas mapapabilis na natin ang serbisyo, lalong-lalo na yung pagpapatayo ng mga eskwelahan na talagang kailangan na ng mga batang Bangsamoro. Soil testing pa lang ang pinag-uusapan. Umabot na ng 3 taon. Paano pa kaya ang mismong pagtatayo ng gusali? Hanggang kailan kaya magtitiis ang mga estudyanteng gaya ni na Abdul, Norhani at Hamil? Pangarap ko ay may tayo ko ang paralan namin para mag-aral sila mabuti doon. Sana hindi nilang ulitin ang pagsunog doon sa paralan namin. Pangarap mo? Maging lawyer para may tulungan ko ang aking mga magulang. Wala pong magandang kinabukasan kung hindi po tayo nakakatapos ng pag-aaral. Hindi tayo makakuha ng trabaho kung hindi po tayo nakatapos ng pag-aaral. Kahit magulo, tuloy pa rin ang pag-aaral. 2005, idineklara ng DepEd ang mga eskwelahan sa bansa bilang Zone of Peace. Ibig sabihin, hindi dapat nadadamay sa kaguluhan ng mga eskwelahan at ang mga mag-aaral nito. Ang eskwelahan kasi, una, diyan kinakandak yung bilangan. At ang pinaka-crucial na parte ng election is not actually the voting itself, it's the counting. Talagang maggigirian yung mga pamilya na tumatakbo na makontrol nila yung eskwelahan. So nadadamay mismo yung eskwelahan. May minsan pa pati ballot boxes ay nasasama dun sa mga nasusunog para lang palabasin na may failure of election doon sa mga bayan na yon, mga lugar na yon.
Kaya mismong eskwelahan ang pinupunterya para sa ganun ay maipakita na may political violence o may election-related violence sa area. Unfortunately, bago lang natin na-set up yung legal office natin, no, na nakatoka sa mga cases. We rely heavily, no, from our security sector, no, para i-pursue yung case kasi sila naman ang nag-iimbestiga. Siyempre, yung pinakamandato natin ay yung kapakanan ng ating learners at ang ating mga guro. Nagpuntahan namin ang housing project dito sa barangay Bubong, Gilopa, Mulondo. Ito ang inabutan namin. Walang bubong at ilang pader lang ang naitayo. Sa loob ng isang abandonadong silid-aralan, nakikitira ang pamilya ni Zaida Daagun. Taong 2013 kasi nang masunog ang bahay nila sa hindi malamang kadahilanan. Nakita na lang namin nung malapit nang mawala lahat. Wala po kami nakuha na gamit. Laking tuwa raw nila nang sabihan sila ng kapitan ng barangay na kasama sila sa mabibigyan ng libreng pabahay. Pero nang puntahan namin ang housing project dito sa barangay Bubong, Gilopa, Mulondo. Ito ang inabutan namin. Walang bubong at ilang pader lang ang naitayo. 2018 nang simula ng proyekto at target matapos noong March 2019. Pero ang problema, 2018 daw, natigil ang paggawa. Dahil matagal na nga nahinto yung proyekto, itong sako-sako ng mga simento na to, taligas na. Hindi na mapakikinabangan. Walang sinabi kung kailan matatapos. Wala po. Naghihintay lang kami ng material kaso wala pang material na dumarating. Wala daw budget. Ang asawa ni Zaida na si Uding, kabilang pala sa mga trabahador na gumagawa sa pabahay. Dahil nahinto ang paggawa, wala rin siyang trabaho ngayon. Dito yung isang kwarto, sala dito. Mahigit 15 milyon ang nakalaang pondo para sa 50 units na pabahay sa Mulondo na bahagi ng Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM Bangsamoro Regional Inclusive Development for Growth and Empowerment Project. Ayon sa dokumento mula sa DPWH, 15% o mahigit 2 million sa budget ang na-disburse na sa kontraktor ng proyekto para sa mobilization o pagsisimula ng pabahay. Idineklarang 37.95% completed ang housing project. Nakausap namin si Azrudin Usman, legal officer ng ARMM Bridge Project na humawak sa proyektong pabahay. Supposed to be mag-end siya by March 2019. However, hindi siya na-meet kasi nga nagkaroon on the process, nagkaroon ng legal issues yung contractor natin. Dati, sole proprietor siya. Nag-request sila in the middle of the construction, magpapalit sila from sole to corporation. Aside from that, nag-request sila ng notice of suspension. Kalahating oras sa biyahe mula sa housing project sa Mulondo, nadaanan naman namin ang isang tulay na 4 na taon na raw nakatenga. Ito ang Bansayan Bridge sa bayan ng Masyu, Lanao del Sur. Dati ang nakatayo dito, bakal na tulay. Sabi ng mga residente, wala naman sila naging problema sa bakal na tulay na yon. Nadadaanan kahit daw mabibigat na truck. Pero pinangakuan sila, napapalit lang doon ng konkreto at mas magandang tulay. Nagsimula ang konstruksyon 2015, 2019 na, ganito pa rin ang sitwasyon. Tulay, walang gitna. Meron isang makeshift na tulay, temporary na dadaanan, pero hindi kayang daanan na mabibigat na sasakyan. Nakausap namin ang chairman ng barangay Bansuyan na nakasasakop sa tulay.
Sinabi namin bakit hindi natapos ito. Oo. Kasi yung lantay dyan sa gata, pareha sila construct. Sabay sila. Natapos na yung sa gata, nagtaka kami, bakit hindi natapos yung sa amin. Sa dokumento mula sa DPWH Region 10, 20 million ang nagastos para sa Phase 1 ng proyekto. Kasama sa Phase 1 ang pagtatayo ng mga pundasyon. Idineklarang 100% completed ang Phase 1. Ang Phase 2 sana ang magtutuloy sa proyekto, pero hindi pa raw nare-release ang pondo para rito. Wala pa ring start at target completion date ang Phase 2. Sinabi nila, ang na-release daw na budget yung Phase 1. Okay. Na-implement na yung Phase 1. Ano ang Phase 1? Ito lang, yung ground. Yung mga naibakal. Yan ang Phase 1? Oo, yun ang sinabi nila, Phase 1 daw yan. Kaya nga yung Phase 2, hindi pa niya nabudgetan ng Phase 2. Yun ang hinihintay namin kung kailan mailabas yung budget ng Phase 2. Ipinakita namin sa DPWH Central Office kung ano ang sitwasyon ng Bansayan Bridge. Ang nangyayari po kasi, depende on the level of prioritization, nagkakaroon tayo ng partial funding of specific projects. Kung kaya ito pong Lanao Bridge, for example, 100% completed siya for Phase 1, pero we're waiting for the additional funding for the full completion of the entire bridge. Hindi ito ang unang beses na may mga napuntahan kaming nakatenga, abandonado, o kaya ay hindi nagagamit na proyekto ng gobyerno sa Lanao del Sur. Nauna na naming pinuntahan noon sa Lanao del Sur ang mga nooy hindi tinapos at inabando ng mga multipurpose building at maging mga public market. Milyon-milyong piso ang ginastos para sa pagtatayo ng mga ito. Ayon sa isang eksperto, tila may pattern ng ganitong uri ng problema sa Mindanao. It's a pattern not only in Lanao, almost the same relatively. Marami tayong napapansin ng mga unfinished roads, unfinished, building, o kaya parang napaka-sama ng quality. Siguro mga ilang buwan o ilang taon lang, sira-sira naman yung mga daan na yon. Dahil una, hindi na-check ng maayos ng mga ahensya ng pamahalaan itong mga proyektong ito, kaya walang parang quality control, kumbaga. Ginagamit na dahilan yung peace and order. Ang nakababahala, tila pa ulit-ulit na lang daw ang ganitong sitwasyon, pero wala namang naparurusahan. It's a cycle. That's why sinasabi natin, it's a systemic problem. Hindi lang ito'y problema ng Lanao, problema to ng maraming parte ng Mindanao at ganun din sa ibang lugar ng bansa. Umaasa din si Professor Wadi na ang bagong Bangsamoro government sa Mindanao ang magiging susi para matapos na ang matagal na problema ng peace and order at good governance sa Mindanao. Inaasahan natin na may gagawin dahil may block grant, may social development fund, may kung ano-anong mga tulong doon sa normalization, transitional justice. Sana wag lang mauwi doon sa mga dating karanasan ng dating ARM at yung mga nauna pa. Sa pag-iikot namin sa Lanao del Sur, nalaman namin na may mga proyektong sinisimulan, ginagastusan, pero hindi natatapos. Ang mga ganitong problema dapat hindi nangyayari, lalo na sa mga pinakamahihirap na lugar sa ating bansa. Hanggang sa susunod na Huwebes, ako si Maki Pulido. Ako si Jun Veneracion at ito nakatala sa aming Reporter's Notebook.